live by Zoom may gala. Kauban na nato ang atong bisita karong buntag, ang atong political analyst Professor Ramon Beleno III of the Ateneo de Davao University. Prof Mon, maayong buntag, sir. Yes, magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Opo, sir, meron akong tatlong katanungan lang, sir, on the national budget for 2024. Ang konteksto, sir, ay sabi ng mga kritiko, mukhang misplaced daw, sir, ang mga priorities. Ano, sir, ang nababasa ninyo sa mga nare-reveal na mga priorities, sir, ng PBBM administration? Yeah, actually, medyo kung nakinig tayo dun sa kanilang mga like for example, yung pre-sona nila na mga na press conferences, no? At the same time, etong mga discussions sa Congress, it seems like medyo medyo tama naman. Medyo tama naman kung papakinggan natin. Yung problema lang talaga is that yung implementation natin, nitong, like for example, kasi pag in-implement natin to sa 2024, ang tanong natin, mararamdaman ba kaya? Kasi yung sinasabi ng ating gobyerno na napakalaki ng budget, pero karamihan naman itong budget na to, naka-allocate naman, for example, sa social services, para sa mga mahihirap, at the same time, para maka-recover daw itong ating mga micro, small, and medium enterprises, dahil sa we are recovering from the pandemic. Yung problema lang is that we have been doing that, like for example, more than a year now, Kasi more than a year na yung ating administration, and yet, iba yung nararamdaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga negosyante, ay naririnig natin pabigat ng pabigat, yung kanilang nararamdaman. So, yun ang maganda lang pakinggan, if you're looking at dun sa kanilang mga proposal, yung problema lang is that una is nararamdaman pa natin. Pangalawa, sige, sir. It seems like na yung yung priority din, yung mga lugar na kung saan medyo developed na, yung talagang tunay, yung lagi nang nakaka-receive ng mga projects, ng mga development projects, marami sa mga projects na to naka-allocate na naman sa Luzon. So, going back na naman doon sa ating paano naman yung Visayas and Mindanao, especially Mindanao, na tayo yung nagiging food basket ng Pilipinas every time na nagkakaroon tayo ng mga disaster tulad ng El Nino. So sana makita natin na at least mabigyan pansin din yung mga ibang provinces, Yes, yung parang shortcut yung ginagawa nila, ang dine-develop nila yung mga kumikita at saka develop na ng mga provinces, paano naman yung mga hindi pa na-develop? Okay, sir, I'd like to bring in another critical question, sir, kasi I understand 10 or 11 national agencies have asked for confidential intelligence fund. Tapos ang travel budget ni PBBM lumaki rin, sir. Yeah, actually, nagugulat tayo dun sa mga intelligence fund na yan. Kasi unang-una, hindi naman talaga lahat ng office kailangan ng intelligence fund. In fact, sabi nga natin, nakasama dyan yung sa Office of the Vice President. And sinasabi ng iba na, ano yung gagamitan niya ng intelligence fund? DepEd yung kanyang hinahawakan na department. So, sabi ko, wala namang problema kung ma-explain ng ating mga leaders, Kasi baka meron naman talaga pinaglalaanan. Unfortunately, wala pa tayong naririnig na explanation bakit may mga intelligence fund, Pero yung travel, sir, yung travel... Usual na mga intelligence fund yung Office of the President, kailangan na talaga niya, kasi especially in knowing the real situation ng ating bansa, kailangan yan, and especially preparing ourselves sa mga terrorist attacks. So kailangan yun. Pero yung ibang agencies na na-mention mo na 10 or 11 of them, sabi nga natin, hindi naman sila lahat kailangan may intelligence fund. So yun, medyo tumataas yung kilay ng ating mga kababayan. Kailangan ba malaki ang budget for travel, sir? Hindi naman siguro kailangan, sir. Yeah, yung sa travel naman, of course, sabi ko nga nagulat sila na ang tingin ng COA is more than 900%. Nako. Yung tinaas grabe naman ng travel budget. Ako naman naintindihan ko naman yun kasi nga hindi naman masyado nag-travel si President Digong, if you would remember, di ba? Kasi kasagsagan ng pandemic, yung kanyang kalahati ng kanyang
administration. Opo. Tapos si President Bongbong naman, nag-travel na ng travel agad. So, yun lang, sabi nga natin, sana yung ganun kalaking budget, nararamdaman natin, no? Yung yung tinatawag na return of investment, no, sa ating mga kababayan. Yung kanyang pag-travel, kung nadagdagan tayo ng trabaho, napababa natin yung ating inflation at tumaas yung ating GDP, wala tayong problema doon. Pero kung ganito pa rin naghihirap tayo, siguro mas i-prioritize na lang natin, no, yung mga services na pwede natin i-provide para hindi naman masyado maramdaman ng ating mga kababayan itong inflation. Okay. Sige, sir. One last minute, sir. Ang tanong ko ngayon, sir, will Congress, both chambers, exercise its power of the purse, sir, in terms of, cutting sa areas na dapat i-cut or di kaya ay increase sa mga dapat i-prioritize? Well, anong basa ninyo, sir? Yeah, ang problema kasi din natin, no, although the Congress has the power to approve the budget, but it's always the President who has the power to release the budget. Diba? So kahit na ma-approve yung budget na yan, kaya ang Presidente pa yung magre-release. So yung ginagawa ng ating mga congressmen, they are accommodating the President in the hope na in return, they will also be accommodated. Diba? May kanya-kanyang project yung ating mga kongresista, yung ating mga senador, diba? So ang gagawin nila, magsisip-sip sila ngayon, no, sa ating Presidente na ma-approve din yung kanilang mga project sa kanilang mga distrito. So in that sense, ako talagang napakalakas ng political accommodation yan, di ba? So yes, sana kung ang Kongreso yung nag-a-approve ng budget, ibalik natin sa Kongreso din yung pag-release ng budget. Otherwise, lahat sila will be under the wings of the President, di ba? So hindi nila kinakat. Like for example, in-approve nila itong mga intelligence fund. Kasi naman, matatakot sila, tanggalan din sila ng project ng ating Presidente, hindi i-release yung pondo nila sa distrito. So yun yung medyo problematic kasi nag-accommodate na lang sila sa isa't isa. Sige, Prof. Salamat kayo, sir. At least yung sir, sabi nga nila yung Gordian knot ay naintindihan natin. Sana, sir, ay mag-improve in the future, sir, no? Okay, well, maraming salamat po, Mark. God bless at stay safe. Sige, sir. Salamat, Prof. Ato na buhayan si Professor Monbeleno kay busy kayo ni. Kunya mag-coach pag yun ni sa pipa ba to, sir? Pipa. Kulog Cabildo, straight to the point.